Nais buhay na isang commuter group ang dating kampanya po ng MMDA laban sa mga dugyot na driver o yung Iwas Putok campaign. Alamin ang tugon ng mga tsuper at ng mga pasahero mula sa saksing si Ivan Mayrina. 2006 nang mamigay ang MMDA ng mga deodorant at tawat sa mga tsuper ng mga pampubliko sasakyan para naman daw iwas polusyon, hindi lang sa usok ng mga sasakyan, kundi maging ang mga di ka nais-nais na amoy mula sa mga pinagpapawisang driver. Ang programa nais ngayong buhay ng isang commuters group. Itinuturing daw kasi mga professional drivers sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, kaya dapat lang tapatan din nila ng angkop na amoy at itsura ang kanilang profesyon. Pag nagbigay sa iyo ng sukli, pagtaas ng kamay pa lang, meron ng hindi magandang pollution and then pagbigay sa iyo yung kamay naman, yung daliri naman, kitang-kita nila ang dumi. Nais po natin ay magkaroon ng self-respect ang ating mga driver. Pero imbes na humiling ng parusa, tutulong na lang daw ang grupo sa mga drivers sa pamamagitan ng pag-iikot sa mga terminal ng jeep, taxi at bus para mamigay ng libreng hygiene kit at para magsagawa ng libreng seminar. Hindi po pwede na one without the other. Hindi tayo pwedeng manghuli nang hindi pa natin na iti-train at hindi natin bibigyan ng resources. Hindi naman tayo pwedeng magbigay ng resources na walang training at walang law enforcement. Suportado ito ng MMDA dahil nasa batas naman daw talaga ang kaayusan ng mga driver, kabilang ang pag-uuniforme at pagsasapatos habang pumapasada. Hindi rin daw huli agad ang katapat kapag nakitang dugyot ang isang driver. Siguro meron din responsibilidad yung mga operators sa ilalim ng kanilang prangkisa na hindi lang po malilinis sa sasakyan ang ipalabas kung hindi kasama na rin po yung kaayusan at kalinisan ng mga drivers and even conductors. Sa mga nakausap naming driver, wala namang umaming nauuwi sa hindi kagandahang amoy ang maghapon nilang pagsagupa sa usok at init. Pero wala rin naman daw problema kung papaalalahanan sila ng MMDA paminsan-minsan. Dapat lang din siguro kasi kailangan natin yung mga kalinisan din eh. Kakahiya naman sa mga pasahero kung ay maamoy silang hindi maganda. Iba-iba naman ang opinion dito ng mga pasahero. Dapat lang. Kasi part talaga ng hygiene naman yun. Kasi ano yung profession nila to, kaya dapat maging profession din sila sa appearance nila. Okay naman, baka naman naamoy kay Kuya. Wala naman sa Thank you. Kung talagang magtutusin, nakaka-insulto naman siguro yun, pero meron namang isip siguro yung mga driver eh. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pinag-iisipan pa ni Acting Chief Justice Antonio Carpio kung tatanggapin niya automatic nomination para maging susunod na punong maestrado. Pagtitiyak naman ni Carpio, hindi magiging sunod-sunuran ng Korte Suprema sa Administrasyong Aquino. Saksi si Lia Manialac del Castillo. Kahit malaki ang tsansang humalili sa napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona dahil siya ang pinaka-senior, hindi pa nakakapagdesisyon si Acting Chief Justice Antonio Carpio kung tatanggapin niya ang automatic nomination sa kanya sa Judicial and Bar Council. Isa lang siya sa 5 mahistradong otomatikong nominado bilang susunod na Chief Justice. We will have to write a letter. Each one of us will have to respond. Sir, when do you plan to submit the letter? Well, the deadline is still on the 18th, so there's time. Just wait. Ayaw niyang sagutin kung dapat bang insider na tulad niya ang maging susunod na Chief Justice. Pero ano't anuman, tiniyak niyang hindi magiging sunod-sunuran sa administrasyon ng Korte Suprema. The court will always be independent. I mean, that will not happen. I'm sure the justices will decide independently on every issue. 7 iba pa ang nominado na sa Judicial and Bar Council, kabilang si BIR Commissioner Kim Henares at si Justice Secretary Laila De Lima na kanina lang ninominate ng IBP Zambales Chapter. Pinag-aaralan pa rin daw ito ng Pangulo. He would have to assess the loss to the executive branch if either one of them is appointed to the position of Chief Justice and transferred over to the judicial branch of government. Sa gitna ng paghahanap ng kapalit niya, tila marami pa rin sa Supreme Court ang hindi sanay na wala si Corona, na 2 beses tinawag sa 111th anniversary ng Korte Suprema kanina. First, Chief Justice Renato C. Corona. Wala siya. The history of the Supreme Court would not have been published without Chief Justice Renato S. Puno. Sa kanyang talumpati, nagkomento si dating Chief Justice Renato Puno sa epekto ng impeachment trial sa Hudikatura. Today,
the judiciary appears to be in disarray after the impeachment of our 23rd Chief Justice, for they perceive a severely wounded judiciary after its collision with the political branches of government. Definitely we will move on because the impeachment was not a clash between the judiciary and the legislator or between the judiciary and the executive. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Naging instant bayani naman ay isang napadaang lalaki sa China nang kanya po iligtas ang isang batang nakasabit ang ulo sa isang balkonahe. At libo-libong magsasaka at turista nagbatuhan ng kamatis sa isang pista sa Colombia. Saksihan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang oras nang nakakapit sa puno ang lalaking ito matapos ma-stranded sa rumarang isang baha sa Hunan Province sa Central China. Pero salamat sa maagap na pagtulong ng mga rescuer, agad siyang binigyan ng lubid para makatawid na ligtas. Libo-libong bahay at ekta-ektaryang sakahan ang lubog ngayon sa baha dahil sa walang patid na pag-ulan doon nitong weekend. From job hunter to instant bayani ang kwento ng lalaking ito sa Guangzhou, China. Naghahanap lang daw kasi siya ng trabaho nang mamataan ang batang babaeng ito na nakasabit ang ulo sa balkonahe ng isang gusali. Agad siyang umakyat at kumapit sa pader para tulungan ang bata. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para maging tungtungan ng paa ng bata. Hanggang tuluyan na siyang ma-rescue. Bukod sa labis na pasasalamat ng pamilya ng bata sa nagligtas sa kanya, marami na ring nagpahayag ng interes na bigyan siya ng trabaho. Mapabata man o matanda, libo-libong magsasaka at turista ang aliw na nagbatuan ng kamatis sa tradisyonal na tomatina sa Colombia. Pero wag manghinayang dahil ang mga kamatis na patapon at di na pwedeng kainin ang ginamit sa batuhan. Bahagi raw ito ng pagdiriwang ng pista bilang paggunita sa pagtatapos ng anihan ng kamatis. Matapos ang batuhan, sama-samang nag-shower ang mga nakisaya sa binombang tubig ng truck ng bombero. Para sa saksi, Jay Sabale, nag-uulat. Samantala, napili naman po bilang Lifetime Distinguished Achievement Awardee ng UP Alumni Association si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. At 10 outstanding Philippine soldiers iniharap sa media sa Camp Aguinaldo. Narito ang report. We demonstrated that Isa si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon sa mga gagawaran ng Lifetime Distinguished Achievement Award sa taong ito ng University of the Philippines Alumni Association. Nagtapos ng Bachelor of Laws si Gozon sa UP College of Law noong 1962 at Master of Laws sa Yale University noong 1965. Kinilala ng UPAA ang hindi matatawarang karanasan ni Gozon bilang isang matagumpay na abogado at media pillar. Nakatakdang ganapin ang pagbibigay ng parangal sa 2012 General Alumni Faculty Homecoming and Reunion sa June 23. Noong 2003, kinilala na rin ng UP Alumni Association si Gozon bilang Outstanding Professional Awardee in Mass Communication. Formal na ipinresenta sa media ang 10 outstanding Philippine soldiers o TOPS sa Camp Aguinaldo, kasama si GMA Network President and COO Gilberto Duavit sa Board of Judges. Partikular daw nilang tiningnan ang anilay extraordinary act ng mga sundalo. Ang bawat awardee ay makatatanggap ng trophy at cash prize na 300,000 pesos. Mismong si Pangulong Aquino ang magbibigay ng parangal sa awarding ceremony sa Setyembre. Para sa saksi, Lia Manyalak del Castillo, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tanggigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Tina Panganiban Perez. Ako naman, Arnold Glavio, susunod ng Eyewitness. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.